Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa mga awit, Kapitulo 24, versikulo 1 hanggang 4. Ang dakilang hari. Ang buong daigdig at ang lahat ng naroon, ang may-ari si Yahweh na ating Panginoon. Itinayo niya ang daigdig sa ibabaw ng karagatan. Inilagay ang pundasyon sa mga tubig sa kailaliman. Sa burol ni Yahweh, sino na dapat umahon? Sa banal niyang templo, sinong dapat pumaroon? Ang taong malinis ang buhay, pati ang isipan, hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at hindi sumusumpa ng kasinungalingan. Yan lang po. Maraming salamat. God bless. Isang mapayapang gabi po sa ating lahat. Akin pong ibabahayag ngayong gabi ay mula pa rin po sa Aklat ng Mga Awit sa Kabanata 24 sa talata 5, ito po ang nakasaad. Bibigyan siya ni Yahuwah ng pagpapala at kaligtasan. Ipahahayag siya ng Diyos na walang kasalanan. Ito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Lagi magpurit magpasalamat sa Amang Lumikha. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong babasahin ngayon ay mula sa libro ng Salmo, chapter 24, verses 6 and 7. Iyan ang mga taong makakalapit at sasamba sa Diyos ni Jacob. Buksan ninyo ng maluwang ang mga lumang pintuan ng templo upang makapasok ang haring makapangyarihan. Amen. God bless po. Good morning po. Ang Bible verse ko today is from the book of Psalms, chapter 24, verse 8. Sino ba itong dakilang hari? Siya si Yahweh, na malakas at makapangyarihan. Si Yahweh, matagumpay sa labanan. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Purihin po muli ang Panginoon na tayo po'y nakakapagpatuloy sa ating devotion na ginagawa. Tayo nga po ay nasa Psalms chapter 24 na. Ang ating pong babasahin ay mula po sa 9 to 10. So sabi po dito, itaas ninyo ang inyong mga ulo o ang mga pintuan at kayo'y itaas o ang mga walang hanggang pintuan upang ang hari ng kaluwalhatian ay pumasok. Sino nga ba ang hari ng kaluwalhatian? Ang Panginoon ng mga hukbo, siyang hari ng kaluwalhatian. So dito po natin matututunan na sa talahatang ito na ang Panginoon ay talagang siya po ay hari ng mga hari, kundi isang hari na talagang andon po na yung kanyang kapangyarihan ay wala pong hanggan, at siya po ay hindi pwedeng ihambing kanino man, sapagkat yung kanyang kapangyarihan ay hindi po kayang pantayan. So dito yung sinasabi po na pintuan, ito po ay sumisagisag doon sa ating puso, sa ating buhay, Tiyatawag tayo ng Diyos na buksan yung ating puso upang siya po yung mamuno, siya po yung maghari sa lahat po ng aspeto ng ating buhay. So dito po makikita din natin na yung Diyos ay karapat-dapat po siyang sambahin, karapat-dapat po siyang tumanggap ng papuri at pasasalamat, sapagkat yung kanyang kapangyarihan ay wala pong kapantay, Talagang dito sa ating nabasa, talagang nararapat lamang na yung ating Panginoon ay dapat ay siya lamang ang pupurihin, siya lamang yung susundin, at siya lamang yung igagalang, sapagkat na yung kanyang kapangyarihan, siya po ay hari ng mga hari, siya po yung ating tagumpay, siya po yung ating pag-asa. So ibig sabihin, lahat po na nangyayari sa ating buhay, ito po ay biyaya na galing sa Panginoon. So dapat po nating alalahanin palagi na sa ating buhay, sa bawat araw, ang bawat tagumpay na nakakamit po natin, ito po ay mula sa Panginoon. So muli po, purihin ang Panginoon. God bless everyone.